Ang Diablo Squad nagsimula 1976, April 15, sa Kidama. Ang detachment commander namin nag-assign doon si Sergeant Liborio Abraham Hangaw. Hindi pa siya Abraham noon eh. Django pa, Hangaw. So, yung Kidama, Mount Kidama, sa likod yan ng Fort Precision, sa camp parang Maguindanao. Yan bundok na yan, Barangay Kidama, Mount Kidama, yung panahon na yun ng Marcelo, parang numanslan yan. So, nag-operate ang 3 battalions ng military for almost 3 months bago na-capture yan. After na-captured, naiwan ang 1 platoon ng 11 IB doon sa bundok ng Kidama. After a few weeks, ang army mag-alis. Ang mag-take over, ang PC, isang team ng Philippine Constabulary. So, Kayo na yun. kami na yon. During that time, sa 57 PC Battalion kami, si Sergeant Hangaw nagpili sa amin, sa mga company namin, ikaw. So sa madaling salita, isang team kami na punta sa Mount Kidama. Ang batalyon commander namin noon, si Colonel Saturnino Medina Jr. So siya nag-assign kay Sergeant Hangaw na mag-assign sa Kidama. So 12 kami, 12 kami. Ang team leader namin si Sergeant Hangaw. Pagdating namin doon sa taas, wala na yung 11 IB, wala na yung army. So nagpili na kami ng mga bunkers namin. Ganyan. Kasi may mga temporary bunkers na kasi nauna yung army eh. So dumating kami, medyo hapon-hapon na. Doon nagsabi si Sergeant Hangaw sa amin, mga katim, mula ngayon ang tawag sa atin ay Diablo Squad. Doon na umpisa yung Diablo Squad namin, na tawagan ng Diablo Squad. Natandaan namin yan April 15, 1976. Kasi Holy Week yun eh. April 15, Holy Week. So ang motivation ni Abraham sa amin, yung one for all, walang iwanan, all for one, walang iwanan, Diablo Squad, dahil alam naman namin na yung Mount Kidama, umalis ang doon rebelde. May tendency talaga na babalik, mag-retaliate. So, ibig sabihin, motivation ng isang commander para maging malakas lang ang loob ng mga kasama. One for all for one. Binuo lang niya yung loob ng team. Yun lang ang purpose niya. Kasi fighting squad kami ng Mindanao, no? Ng 57. Ang gusto niya mangyari, ilagay sa balikat yung Diablo Squad. So naghanap kami ngayon kung anong needle, anong ano. Eh ako, mahilig ako sa keyholder. Yung keyholder ko, kasi bago kami nag-assign doon, nakasakit ako ng malaria. Sakit ng sundalo ang malaria. So yung disc cross, di ba yung disc cross, may ano yun eh, may tube yun eh, may hose. Sa dulo, nandoon yung karayom, yung needle. So tinahi ko yun, tapos nilagay ng ring ng stainless, nandoon yung susi ko, nandoon yung dulo yung needle. So bago pa kami doon, dahil sundalo, mayroon kaming, yung langkin ba yun? Yung pang-sanction? Langking. Oo. So, yun ang ginamit namin na ink. Parang tinta ba? Sa sapatos. Oo. So, kunting basa mo lang yun, ganyan. Yung needle, tusok. Kaya tusok yung, hindi kami marunong eh. Hindi kami marunong pag-start. So, number 1 si Abraham, yung pseudonym niya, Abraham. 76, Diablo Squad, number 1, tapos Abraham. Yan. Number 2 si Alas, number 3 ako, Percival. Tusok yan, tusok. Tusok para malaki, no? Tusok yan. Bakit all for one for all? Lahat, bawat isa sa amin, kay Abraham, 10 kami nagtatak. Kayo Oo. kaya matatanong ko sana doon, sino ang nagtatak kay Abraham? Kami 10. Kayo pala. Ang ginamit namin yung langkin na nga. Ito sa akin 10 din.
So sa madaling salita, naubos namin yung kargahan na tinatawag natin ngayon. Diablo Squad. Kumpleto yan. Ang number 11 namin si Crisanto. Muslim yun. Crisanto yung pseudonym niya. Kaya dito sa brotherhood natin, walang problema yung religion, kahit anong religion. Pwede. So ito yung mga classmate ko, may listahan ako dito. Ang number 2, number 1 si Liborio Abraham Hangaw. Abraham yung pseudonym niya, si Alas, Ernesto Alas Jr. ang number 2, number 3, Percival. Number 4 si Halcon, number 5 si Sius. Sa ngayon, 3 na lang kaming buhay. So, ang number 6, patay na si Arevalo 2 years ago. Si Brix Gonzales, 3 years ago. Si Domino, namatay na rin. Si Margarito Azul. Si Jericho, number 10, patay na rin. Si Crisanto, patay na rin. So, 3 na lang kami. So tanong ko, UPMF, 12 kayo. 11 lang ang nakalagay sa kung ano yun. Saan yung isa? Sana, hindi ko na sasabihin sa inyo eh. Kasi hindi naman nakamarka yun eh. Kasi maaga namatay yun. Si Porceso. Kapas namin yun. Si Porceso. At least alam Hindi nakakarga yun, hindi nakamarka yun. Kaya hindi na namin masyado sa ano yun. So, sa madaling salita, natapos yung kargahan, yung Jablos wine namin, yung sinasabi Guardian's wine ngayon, ibig sabihin, nung panahon namin, parang naging ano na yan, naging tradisyon, di ba? Hindi nagawa-gawa lang, nangyari talaga sa amin. Kasi masakit eh, bawat tusok parang anesthesia ba? anesthesia. Pero masakit pa rin eh. Sa ngayon, maganda na, di ba? Maganda na yung, kasi machine na. Yung anitos, kasi mabuti na lang, yung anitos, walang kargahan eh. First team ni Abraham yun. Kasi doon sa 57 PC Battalion namin, sa 57 PC Battalion ng PC, mayroon wala-wala team. May tawagan ba ng mga team leader, mga sarento. May GI team, yung Genuine Ilocano. May wala-wala team. So, second team na ako. Kasi sikat man yan, sikat yan si Django eh. Yan si Sergeant Hangaw, sikaw na. Kasi bawat operation, bawat patrol, siyempre may encounter, may captured ng mga baril. Sikat yan. Ako mismo, nangarap na maging tauhan ko niya. Sabi ko, sana mag-assign ako kay Sergeant Hangaw. Nakataon, nung naka-assign kami sa Kidama, napili niya ako. So, doon kami nagsama sa Kidama. So, along the way, may series of encounter kami. Lahat, hindi na kami nakiwalay sa 57. Team na talaga kami ng Jablo Squad. Kahit saan kami mag-transfer na assignment, buo na yung team ni Abraham. Doon na siya nag-Abraham nang umpisa mag-Abraham. Kasi doon sa Anitos, Django ang tawag sa kanya noon eh. So, 76, 77, 78, 79. 79, last quarter ng 79, nag-transfer na kami sa local command. Kasi ang PC, Philippine Constabulary, may local command kami. Dili pareha sa batalyon talaga yung brigade, di ba? Yung army. So, nag-transfer ako sa Pagadian. Si Abraham na-assign sa Iligan. So, Iligan, Pagadian, mga 4 hours land travel lang yan eh. So, ang sitwasyon sa Mindanao noon, during martial law time, kung army ka, Marines ka, kung ligtas ka sa bundok, kung may operation, pagbaba ka sa bayan-bayan, hindi ka ligtas sa kapwa sundalo mo. Nagpaparilan ng mga sundalo nga walang dahilan ba? Nagpaparilan. Sa isip ni Abraham, sa Iligan siya, ano kaya yung espiritu ng brotherhood ko doon sa Jablo Squad ko, ibigay ko sa Marine, sa PC, sa Police, sa Navy. Ginawa niya yan. Kaya nag-organize siya ng second team. Yung tinatawag na 1-13. 1-13. Sa Iligan. Doon na siya nag-umpisa 1-13. Bakit 1? Kasi siya yung 1. Yung nag-recruit siya ng isa, 1-1. Oh, yun ang represent kung sino yun. Oh. So ginawa niya yung second team. Bakit sa AAP? Kasi yung naka-assign doon sa Iligan, isang company ng GHQ, MP Brigade, composite yun eh. May Army, may PC, may Navy, may Marines. So doon siya naumpisa. Pag umpisa siya,
Ito yung second batch, mayroon dito listahan. 1-1, si Achilles, si Barok, number 1-2, si Oro, 1-3, si Pepe, Buhain, number 3, hanggang number 13 si Carlo Magno. Oh, ito si Carlo Magno ba? 1-13. 13, ano? Si Salateria, ha? Siliteria. Siliteria. So, ganun ang sitwasyon doon. So, sa first officer, ang nakargahan, si Labitat. Tapos, yun nga, binigay ng rango na SGF. Kasi, nung nagawa na nila ng yung SGF, equivalent to those active commission officer. So, ganun din si yung classmate niya, si Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu, gusto rin pumasok sa Diablo Squad. Nakalagahan niya si Lapu-Lapu. Si Hil Tauho. Taho. May one time may nangyari dito naman sa may somewhere in Lanao Norte. Nakataon yung chief of police doon. Umupo sa harap niya, Abraham, angaw, ako naman, mag-join ako sa Diablo Squad. Diablo Squad. So, kay interesado, di nakarga ni Abraham si Amazona, si Buala. Kaya sa pagkakaalam ko, sila yung triumvirate na original mga supremo ba na join sa organization. Crime Buster na yun. So, ang Diablo Squad, tuloy-tuloy din. Kasi ito silang 1-13, nag-recruit na rin sila eh. So, nabalita ko na pumasok sa armed forces kaya nagtatak kayo bawat branch of service. Oh, For the purpose dahil sabi mo nag-aaway-away yung bawat sundalo. actually, yun na talaga ang purpose. Kasi nagpaparilan ang mga sundalo doon. Kahit the same branch. PC sa PC, nagbabarilan. Army sa Army, nagbabarilan. Pero ang PC Army talaga ang kalaban doon, Marines. Hindi namin maintindihan bakit naglalaban. Kami lang sa PC, ang daming biktima kami sa Zamboanga City sa Marines sa Army. So, nung nakaroon na ng mga Diablo Squad along the way sa mga batalyon ng Army, nawala yung Katayan. konflikto. Kasi hatid namin sa airport ang CO namin. Gutom, siyempre along the highway, kakain ka, may Army. Kumakain din. Kakain kami ng kaliwa. Ang trigger namin sa kanan. Kasi pabilis ba? Baka maunahan ka. Pero nung may bro, pagtawag ng bro na yan, may masagot doon, kain ka na ng kanan. Doon yung ibig sabihin, nawala yung konflikto. Kasi dumami na yung mga bro sa kano eh. So, 80, 81, 82, 83, 84. So, dito naman kasi concentration namin sa history lang man talaga ni Abraham kasi siya yung master founder eh. During the time, master founder yung promotion niya. Kasi may mga founder naman din along the way sa mga chapter. Chapter ng PC, chapter ng Marine, chapter ng Army. May mga founder na, kaya naging master founder si Abraham. Ngayon, yung dito sa chapter sa Iligan ni Abraham, nung nag-aaral siya ng Master Alata, so, siyempre, sleepless. Maganda katawan. Kitang-kita yung Diablo Squad niya. Habang dumadaan siya, may nagtanong, estudyante nagtanong, bakit MWF nawawala yung mga profesor natin? Ang nagsagot, estudyante din. Paano hindi mawala yung instructor natin? Na magic ang Diablo Squad sa instructor natin. Kasi ibig sabihin si Sergeant Hangaw, kasi naka-sleepless. Alam nila, master founder ng Diablo Squad. So, gano'n na narinig ni Abraham yan. Magic, magic. So, doon sa Alsa Baso, tagay-tagay nila ganyan. Ang mga professor doon, ang puro mga abogado yan. So, nag-istorya, sir, mga professor, alam nyo naman ako yung master founder ng Diablo Squad eh. Gusto ko sana invite sa inyo na maging, pasok nyo sa organization ko ba? Pasok nyo as advisor.
gusto nyo kunin ko kayo para advisor dito sa chapter ko. Pumayag yung limang mga abogado. Kaya doon nung nakaroon na ng convention, nakaroon na ng mga, di ba, sa bylaws, mga section, mga articles. Kaya binigay na ng meaning yung magic, di ba? Mga maestrado, tagapagtanggol na walang lakas na mamayan. Maestrado, kasi mga abogado yun eh. Oh. 5 lang yung sabi niya 7 yan. May nakahabol pa 2. Kasi dito sa record ng GBI, 5 lang si MJ Alberto Albulario, Alan Flores, attorney, MJ Ulysses Lacao, si Angel Mencias, si Salisi. Mayroon pa pala additional 2, si attorney Nick Palagan, si Andrew Damayo. So 7 pala lahat yan. So from Diablo Squad, nakaroon siya ng 7 advisor, mga abogado. So nakaroon ng convention, nagawa ng mga meaning, doon nakaroon ng meaning ang Diablo Squad, nakaroon ng meaning ang Guardia, ang Magic Group. So along the way sa 1981, 82, 83, 84, sa 80 na lumabas na yung Magic Group, nakaroon ng convention, na registered na yung bylaws ng Diablo Squad. 82, 83, 84, na-alarma ang GHQ. Tinawagan si Abraham ngayon ng GHQ. During that time, ang acting AFP chief si Ramos. So, ang acting chief of plot si Ramos. Tinawagan ngayon kay Abraham. Report si Abraham ngayon doon, sir. Pero alam niya bakit tinawagan? Kasi yung Diablo Squad nga. Ang gusto namin mangyari, gusto ko, naglabas ako ng directive that there is no fraternity within the fraternity. Kailangan i-disband ang Diablo Squad. So, permission to leave, sir, sabi ni Abraham. Pero may na siya, may pangalan na siya na reserve. Vanguard ba yun? Vanguard, Defender, Guardians. So, Guardians ang pinili niya. So, umalis siya. Dala-dala niya yung bylaws ng Diablo Squad. Pinalitan niya yung mga dapat palitan. Kasi palitan ng pangalan eh. Convert to Guardians na eh. So, kinuha niya ng 5 signatories sa chapter ng Krami. May ano pa ata sa PSG. Kasi yung si Arevalo, PSG yun eh. Tapos, sina Barurot, dito sa MND, naging signatory sina Barurot at Tunaga. Yung mga Tunaga. Sila yung mga signatory sa Diablo Squad. Sa Guardians na. So, si Abraham, wala pangalan doon. Kasi sabi niya, wala daw siyang TIN number. Yun ang rason niya eh. Pero lahat ang signatories ng Guardians ay all regular member of the Diablo Squad. Mga founder ng Diablo Squad yun. And Abraham is the master founder. So, ang connection ko, ang sabi ko, kasi si Abraham mismo sabi niya, mahina man ako mag-type, Percival. Ang nag-type si John Ball. Si John Ball talaga nag-type yung bylaws ng GBI. So, after na nag-submit ngayon siya, nagpunta siya. Sabi ko, sino ba talaga nag-register sa section? Ako. So, habang nagre-receive daw, nag-register na, yung receiving officer, sir, tanggalin natin ito, pirma ka lang sa site dyan. Sir, tanggalin natin ito. In every page, may erasure. So, may pirma siya doon. Sino maraming pirma? Si Abraham. Kaya nga sabi nila na hindi daw, walang connection si Abraham sa GBI kasi hindi siya signatories. Pero ang connection yun, ang explanation ko dyan, siya ang nakuha ng mga signatories kasi mga member ng Diablo Squad yun. Kaya siya gumawa yun kasi siya yung master founder ng Diablo Squad. And all those signatories, incorporator doon, are member of the Diablo Squad. Yun ang connection ni Abraham doon sa bylaws ng GBI. So the first bylaws lumabas sa SEC registration is 12389 ng GBI. So maliwanag sa atin dito ngayon sa Guardians, pag sinabi Guardians, ang pinag-usapan dito ay brotherhood from Diablo Squad. Di ba? Yes. Kasi the first bylaws was registered sa SEC is Guardians Brotherhood Incorporated. So pag sinabi Guardians, brotherhood talaga ang pinag-usapan. So December 10, SEC registration 123899.
So, naging issue yan ha. Hindi siya ano. Malinaw na. Oh, Malinaw. klaro ha? Klaro na. Kaya siya konektado doon kasi siya yung master founder ng Diablo Squad. And all the signatories are founder of the Diablo Squad. Di ba? Maliwanag. So, along the way, wala kaming recruit guardians sa 85. Kasi dated 84 yun lumabas. The whole year 85, conversion tayo nagawa. Ginawa namin. Lahat ng member ng Diablo Squad, ang karga, kailangan kargahan namin ng guardians. Legalization from Diablo Squad to guardians. Kaya ang marka namin is sa kaliwa. Optional sa kaliwa. Sa kaliwa yung marka namin guardians, oh. So, along the way, yung mga chapter ko sa Zamboanga, na-convert ko na rin to guardians. Optional sa Guardians, kaliwa. oo. So, 86 na kami nag-recruit talaga. Doon sa yung Magic Group, sa Diablo Squad, i-choose and few lang yun eh. Di ba? Ang membership nila, i-choose and few to be the advisor of the chapter. Mga professional yun. Hindi ka pwede mag-MG noon na hindi ka professional. Tama, tama. Ha? Mga doktor, abogado, engineer. So, nung sa guardians na, sa yung section sa members, 7. sa members ba? Article 7. Article sa doon sa mga miyembro na ang MG to be the regular member na MG Magic Group to be the regular member of the Brotherhood sa GBI. 1, 2, 3, Oh, so nag-recruit na mga MG, marami ng Magic Group. Kaya yung volume ng recruitment pumunta sa Magic Group sa civilian. Kaya MG represent the Magic Group. Kaya dati yung tatag ng GBI, Magic Group dito. Dito MG. Pero ngayon guardians na kasi mayroon naman mga branches na. So, ganito. Nung transition period na, nag-recruit na ang GBI, recruitment na. Yan. After 86 na kami nag-recruit eh. Yung chapter ng GBI sa MND chapter, doon assign si Gringo, kina Barurot, Technical Sergeant, Master Sergeant Barurot, nag-register Sentry, Guardian Sentry Foundation, GCFI. Tinanong ngayon ng GBI, ano yan? Hindi, Sentry Foundation to be the foundation of the GBI. Foundation ha? Ibig sabihin yung foundation, maghahanap ng pera kasi daw, Fundraising. oo, yung mga byuda galing sa Mindanao ng mga sundalo, makatulong ang guardians. Mayroon kunting tulong, ganyan. So nag-recruit din sila, nag-recruit Sentry Foundation. So yung ibig sabihin, ang legality, ang legitimate na pareho na sa GBI, di ba? Kasi Sentry Foundation, register sa SEC, GBI, SEC, parang pareho ng naging branches, parehong So, ano ginawa ng GBI? Ang GBI during the time nung nag-organize, may ng National Founder Council, na-create na National Founder ang GBI. Kaya ang National Founder Council nag-declare additional B sa left hand. Ito yan. Wala ka, pero kami may letter B kami additional. Meron kami. To identify ourselves as Guardians Brotherhood. Yun ang purpose ng letter B. Kaya makita nyo, may letter B yung mga karaan ng mga founders, karaan mga bro. So wala ka pala nito? Siyempre, brother. Sa civilian, sa Magic Group, hindi na implement yan. Doon lang sa mga founders. Sa mga founders. Council sa council. Ngayon, yung mga founders naman nagre-recruit din sa GBI, yung hindi umalis sa GBI, nagtatag talaga sila sa left-handed nila yung letter B. Kaya makita mo yung mga MG, marami rin na Guardians Luzon Brotherhood. Nakatag na rin yan. Lumaki ng lumaki. Ngayon, after sa Guardians na tayo, GBI, marami lumabas ang mga founders, umalis sa GBI, nag-register din. Nag-recruit na kasi Guardians, maganda na eh. Maka-recruit na sa civilian eh, mabilis na eh. So marami na nag-recruit. Guardians of Palawan, Guardians Binay, Guardians of Democracy. Ang dami na Guardians lumabas. Nung marami na Guardians lumabas, gusto naman mag-unite ulit. Pumunta si Abraham sa Mindanao, Percival. Makaroon tayo ng convention for unification. Sabi ko, bakit? Natin si Gringo. Si Gringo na samog-samog sa atin. Bigay natin ng i-build up natin si Gringo.
Ang sabi naman namin, na kumperensya yung GBI, during that time, si ano ang chairman, acting chairman ng GBI, si Yul. Yul Serun, Master Sergeant Yul Serun. So may demand letter ang GBI. Okay, kung gusto man mag-unified, let's talk about GBI. Kung wala, tanggalin natin mga officer sa GBI. Kung si Gringo maging chairman, so be it. Basta GBI. Bili. Kayo umalis sa GBI, tapos ngayon kayo ang gusto Sundin. mag-unified. Ayun ang demand. So nandoon na. Pumunta na yung mga sinakarup, yung mga officer ng Century Foundation. Nandun pa nga sila, kasi November 1999, sa Orange Group kami noon eh. So bumalik ang dito sa Manila. Okay na yung usapan doon, GBI. Si Gringo maging chairman, mag-set na lang ang date ba? Pagbalik nila sa Manila, sinabi man ng mga founder ng Century Foundation, we are not well represented during that convention for unification because that is the territory of GBI. Marami. So tuloy sila, nag-register sila, Century Foundation, PGBI, naglagay ng P. Philippine Guardians Brotherhood. Si Gringo ang presidente. Pumasok kayo doon. Si Ranger pumasok Pero kami, pumasok. Si Ranger pumasok. Alam ko pumasok si Ranger. Si Ranger, si Nabibit, yung mga iba pumasok. Kasi sikat eh. Sikat si Gringo eh. Si Gringo naging chairman ng PGBI. Ngayon, yung launching ng PGBI, sabi ni, nakapunta ako, Percival. Bakit? Wala naman sino mag-proclaim kay Gringo as chairman ng PGBI. Hindi man siya pwede mag-proclaim na self-proclaim. Kaya sabi niya, Percival, naka-attend ako. By the power vested in me as the master founder of the Guardians, I am now declaring Gringo to be the interim president, chairman of the PGBI. Kaya si Gringo naging chairman ng PGBI. PGBI is the result of the series Convention for Unification. Kasi marami ng Guardians lumabas eh. Ang GBI, marami nang lumabas sa GBI, tapos nag-register kung ano-ano, gusto naman mag-unite ulit. Ganon ang resulta. Kaya ang very clear yan, ang PGBI, result yan sa National Convention for Unification. Pumasok ang GPII, Antipiaco, pumasok ang Century Foundation, pumasok lahat halos yung mga sa local, Guardians Palawan, Guardians Binay, Guardians of Democracy, pumasok na dyan sa PGBI. National President for Luzon, si Ranger. Vice President for Visayas, si Alcover. Vice President for Mindanao, si Esquibillo. Saka Jensan. Along the transition period ng PGBI, after a year, wala pa siguro year eh, yung mga supremo nandun sa loob sa PGBI, nag-redraw. Nag-redraw si Lasso, nag-register Dangal, nag-redraw si Dangal, yung sa Dangal, sino yun? Si Colonel Bronze. Bronze. Si Colonel ba si ano? Colonel si Remando. Nag-register Agwe, Advancement of Worldwide Guardians. registered sila, pero bago pa yan, naggawa na sila ng sarili nilang branch. Hindi, pero nag-register sila after their withdrawal sa PGBI. Yes. Kaya pumunta sila kay Abraham ngayon. Master Founder, ikaw man yung Grand Master Founder namin. Wala naman si pwede makagawa niyan. Kaya wala na kami kay Gringo, nandito na kami ulit sa iyo. Nakalot na naman ang ulo si Abraham. Dalawa na lang ang problema ko, GBI na lang at saka PGBI. Ngayon, dumami tuloy. Anong gagawin natin? Kaya nag-register si Abraham to include, naging corporator, yung mga chairman ng mga ibang branches. Kaya lumabas yung GII, nag-register sila GII to be the Confederation of the Different Independent Branches. Kaya mayroon GII. Nag-start tayo doon, mga 8 pa lang siguro, hanggang 14. Along the way, maganda. Nakaroon tayo ng 1ID system, nakaroon tayo ng mga programa, tulungan. So along the way, basta may election, may problema. Yung isang grupo ng mga nag-redraw. Nag-redraw sa GII. Nag-create? Angels.
Oh. Angels, GII Angels Coalition para mag-compete doon sa GII. Ewan ko anong purpose nila. Basta nag-create. So dalawang grupo na naman. So along the way, ewan ko anong nangyari sa kanila, nabungkak. Dito naman sa GII, na-disalign. Oh. Pero si Abraham, preparado. Ganon ka preparado yung tatay nyo. Mautak yun eh. Advance palagi ang isip yun. Mayroon siya nag-register, pinapirma sa akin. Ano to? Sabi niya, pinapirma ko lahat ng mga original. Mag-register tayo ng Guardians Universal Incorporated. Sabi ko, uy, international, universal. Mayroon tayo chapter sa Pluto, sa Jupiter. Sabi niya, yan si ano, mahilig mag-organize yan. O kung mag-organize sila sa Pluto, ako pa rin ang Grandmaster Founder. Ganun ka ano yun, ang utak. Kalawak. So, nag-register sa madaling salita, pero natago lang yan. Reserve lang niya yun. Mayroon pa isang envelope, pirma rin kami doon, registered. Ano ito? Ito yung pangarap ko para sa Guardians. Pirma, nabasa ko muna doon. Gentlemen, United, Associate, Race, Boundless, Indigenous, Vocator, Nation and Society, Party. Political arm. Yun pala, may ambisyon talaga siya na makaroon mo para sa Kongreso. Kaya nag-register niya yung Guardians. Baka ba mayroon pa daw mag-register una Guardians ba? Party. So na-registered. Nakatago lang yun. Yung dalawang folder, nakatago lang sa kanya. Matagal na panahon, tinatago niya yung dalawang folder. Yung Guardians Party List at saka Guardians, Universal Guardians, tinago lang. Yung pala preparasyon na niya. May preparasyon siya sa pagka-Grandmaster Founder niya. So, ang Master Founder niya binigay. Naging Grandmaster Founder siya. Yung Grandmaster Founder niya binigay. Yung Universal Grandmaster Founder niya binigay ng ranggo. Kasi hindi naman dalo yung tatay niyo eh. Hindi madamot. Hindi madamot. Kaya, nung tinext niya sa akin, itong ranggo ko ngayon, BFG. So, along the way, nakaproblema na naman talaga yung GII. Nag-launching siya ng... Kami, kasali ako eh. Kasali ka din eh. Oh. Nag-launching tayo ng UGB. March 2017, 18. 18. 18. Sa Valenzuela. March 4. Sa Valenzuela. Apex. Sa Valenzuela. So, nag-attend yung mga GII ni at saka yung mga independent branches, marami nag-attend. Ang sabi naman ng iba, maglangaw yan si Abraham at saka si Percival. Pero nung nag-launching natin, dumami. Nag-attend almost 14,000. Nag-attend. Puno yung di ba? Nandoon kayo. Puno ang kunita. Yung Astrodome, Valenzuela. Puno yung Astrodome. Mayroon pa sa labas. So, after doon nakaroon ng batas ang UGB. UGB, purposely to be the Apex Confederation. During the time, 3 pa lang ang Central Confederation. GTF kami. GTF, GIP, ano pa yun isa? Yung sa Madonna. GMS. Multinational. Multinational, 3 pa lang. Pero naka-launching tayo. After nag-launching, sabi niya, Percival, pwede na tayo mag-uwi. Iiwan na natin sa mga PCGS itong sa kanila. Mayroon na tayong director doon, mayroon advisor, mayroon presidente. Pwede na sila magdala niyan. Sabi ko, ako matagal na ako gusto mag-uwi. Pero sabi niya, hindi, bata pa naman tayo, bigyan muna natin ng alalay muna tayo, alalay. During the transition period ng UGB. So, yun ang sitwasyon. Ngayon, dito sa presidente, masakit ito eh. Presidente, may isang bumalik sa kanya. May isang anak niya bumalik. Nag-appoint siya as UGB President. Along the way, pinalitan. May nakita siya anak niya eh. Anak niya na isa, kasi sabi ko, wala ka ba nakita na medyo maayos-ayos? Oo. Ha? Sabi ko, anak mo, si Isaac. Nirecommend mo. Recommend ko kasi kilala ko naman din. Sabi niya, hindi tayo pwede kunin si Isaac, si GMF Isaac, kasi nasa RAM yan. Nasa RAM yan. At saka nakakahiya kay General Lim. So,
siguro, naglagay siya ng importansya yung sinabi ko, na justified din ni Grandma, tinawagan ngayon, nag-usap sila. So, nakuha niya. Ano. Ibig sabihin, nag-appoint siya kay UGM Isaac as president. Ganito. Pati yung prior nung nag-appoint siya as president, nagawa kami ng, nung nag-register na tayo for, nung nag-apply na tayo for Partilis. party list, yung accreditation, nag-meeting kami doon sa Caloocan. Somewhere in Caloocan, doon na kami nagpirmahan yung mga requirements. Sabi niya, anak, ipaklaban mo itong envelope na ito. Ito yung pangarap ko para sa lahat ng mga guardians ko. Maari, hindi ko na masilayan ito. Tayo balahibo ko, talaga nangyari talaga eh. Maari anak, hindi ko na masilayan ito. Ito yung pangarap ko para sa lahat ng mga guardians sa buong mundo. Ipaglaban mo ito. Ay, sinabi niya sa'yo. Sinabi, nagpirmahan kami doon, requirements, binigay talaga yung folder kay UGM Isaac. Along the way, napaalam siya. Pero bago siya napaalam, nabalitaan namin na may sakit na siya. May sakit. Buong pamilya. Tinawagan ko siya September 1, tinawagan ko. Sabi ko, Grant, kumusta ka? Sabi niya, okay ako. Kasi, Facebook man, video call. Okay ako, okay. Oh, nagyabang pa. Pinadala ako ni Bong ng purifier. Purifier ba yun? Yung bomba ba? Nebulizer. Mobilizer. Mayroon akong oxygen. Pinadala ni Bong. Okay ako. Itong gawin mo. Hanapin mo sila lahat. Dalhin mo sa UGB. Suportahan mo ang liderato ni Bong Kuntapay, ng presidente. Huwag mo siya iwanan. Suportahan mo. Kita mo. Sabi ko, hindi. Gusto ko malaman yung kondisyon mo. Okay daw siya. Yung pala, iiwan na sa atin. Namatay siya September 5. Kita mo yun? Ganun ang nangyari sa atin. Ngayon, maraming issue. Iniwan niya 3 triumvirate. Pinaka-trusted niya. Presidente si UGM Isaac, Director si Lord, si Sir Pico ang advisor. Hindi ko maintindihan. Masakit sa kalooban ko to. Pero nangyari, yung natiwala si Abraham, nag-redraw pa. Nag-redraw pa sa liderato sa UGB. Kita niyo yan. Ano masasabi niyan? Anong ramdaman ko niyan? Masakit pero nangyari. Namatay si Abraham. Nag-vigil tayo. Nandun kayo. Oo, nandun ako. Ang cremation, makano yung cremation? 60,000? Yung lagyan, makano yun? Yung chapel, saan tayo nag-vigil? Makano yun? Butuari. Miriam Chapel, makano yun? Maliit. Isang block. Dumating ang isang secretary, natin? Si Secretary General natin. Nag-video, nagretrato, pinasa sa presidente natin. Maliit yan! BFG yan! Father of all guardians, wala bang malaki-malaki? Pinabuksan yung manager doon. 200 plus thousand, okay yung kung wala tayong presidente, mabuti na lang bago siya nagpaalam. May presidente tayo na may isip puso para sa guardians. Kung wala, hirap na hirap kami ni Grandma. Mabuti lang nangyari nandyan si UGMF Isaac. Kaya habang buhay sisigaw ko, ang naiwan ni Abraham sa atin, ang UGB. Minsan tinawagan sa akin ng isang grupo. Gusto nila ako maging chairman. Ini-explain ko, alam naman natin lahat ganito. Thank you sa offer nyo. Pero habang buhay ako, sisisigaw ko sa mundo, ito ang naiwan sa atin, ang UGB. Habang buhay ako, sisigaw ko yun. Kahit ako na lang mag-isa dito.
Pero ang magandang resulta, kahit saan ako pumunta sa ground, nakiyakap sa akin, tutulungan namin. Huwag ka magkalaala, UPM Percival. Tutulungan namin para maabot natin ang pangarap ni Tatay Abraham. Kita nyo yan? Pero dito sa national, dito sa mga liderato natin, hirap na hirap tayo sa ibang mga chairman. Pero sa mga region, wala tayong problema. Halos nakiyakap sa amin ni Secretary General ang mga founder, ang mga supremo. Sa lahat ng region, pinupuntahan natin. So, tiis lang tayo. Tuloy lang natin ang pangarap ni BFG Abraham hanggang maabot natin. Siguro sa tulong nyo, sa tulong ninyo lahat mga guardian sa buong mundo, maabot natin ang pangarap ng Tatay Abraham. Handang tumulong na walang kapalit. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng ganyan. Hanggang sa huling patak ng dugo, hindi mangiiwan. Respeto at disiplina, dala ng kapatirang Guardians. Isang punong pinanggalingan, magkakasamang lakas na harapin anumang hamon.